Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Pisces, this reading is for you, mga araw, natitirang araw ng July 2026. Maraming salamat kung nasa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang gusto mo makuha natin, lalagay ko dyan sa screen yung aking FB o pumunta kayo sa description below o sa pinaka-YouTube ko, nandun po yung link ng aking FB para sa details. Mag-message kayo sa aking messenger para sa details ng personal reading. Ingat kayo sa scam kasi may nanggagaya sa akin. Anak, gumini. Kuha tayo na iyong angel number. Tingnan natin. Gulo naman ang card ko. Your angel number this week. Energy reading tayo ha. General reading. Okay, meron kang 0110 and 444. Tatlo lang yan. Ibig sabihin, you need mong aksyonan yung isa. Okay? You have the protection, change, rebellion, guidance, justice, truth, character, love. Paring related kayo when it comes to a justice, ano? May mga law or justice, kung sa aspeto ng buhay mo yan, bahay, lupa, territorial, pera, something, kung ano man yung pinaglalaban nyo o gusto nyong ipaglaban. O may mga parating na sitwasyon, ano, mag-ingat na lang din kayo kasi need nyo ng protection. Okay, get ready for the good things you've been hoping for. You were born for a higher calling. Put your energy into going toward your ambition, and the universe will align itself to provide you with the right people, circumstances, and resources to make things happen. Okay, may mangyayaring pagbabago sa buhay mo this time, pero kulang kasi yan, it depend pa rin yan sa action na gagawin mo. Okay? But still, there's a changes at may calling ka. Mag-focus ka sa mga repeating numbers, sa mga sign na ibibigay sa'yo, sa panaginip, sa mga numbers, sa mga billboard, songs, ganyan. May mga situation na ibibigay sa'yo si universe. Ano? At ano ka lang daw, focus ka lang daw sa iyong ambisyon. Focus lang doon ha. At syempre i-align ka ni universe sa mismong kung saan ka nararapat. Kaya mag-ingat ka rin at wag i-ignore yung mga sign na ibibigay sa iyo. Ay anak, parang inanuhan niyo ko Pinupuan agad ako yan. No? Okay, meron kang 44, 42, 39, and 12. Tuwa tayo sa 12 muna. Okay, you have the departure. Maari iba sinyo is may mga departure. No? Pwedeng malayo o malapit. You have a travel o may mga pupuntahan kayo or you have a schedule, pwedeng nahado sa point na yun. Sa iba naman, when it comes to the departure kasi is a changes na sinasabi ni 444. Ito is the changes coming. Ibig sabihin, nandun yung point na don't waste your time, be prepared. Nandun yung point na yon sa iba sa inyo is magkaroon kayo ng mga reflection from the past situation, good or bad man yan, huwag mo kakalimutan and iisipin mo kung ano yung mga dapat na kailangan mo i-let go, kung ano yung mga lesson na kailangan mong kung ano yung mga lesson na natutunan mo sa nakaraan, yun ang palagi niyang sinasabi ha. Yan. You need to prepare and reflect from the past situation. And syempre, handun din yung point na you need to trust to your intuition. Yan. Maaring nahado sa point na may mga sitwasyon na magkakaroon lang ng konting feeling emotions, konting lungkot, worrying, o kaya pwedeng nahado sa point na may mga maglolo yung energy nyo, may mga times na maglolo yung energy, or pwede rin kasi may mga pagpupuyatan din kayo, no? Kaya nahandoon yung point na yon. And meron kang 39 muna tayo. And we have the 39. Uy, ganda nito. Okay, may 39 tayo. We have the support. And then, ibig sabihin dito is may tao na hihingi ng suporta sa iyo. Or pwede rin naman kasi na talaga may sinusuportahan ka na tao. Pwede na hado sa point na yun. Or pwede if you have a pet, pwede na hado sa point din na yun. Kung may mga pet kayo. Yan. And then also is dito sa situation mo, when it comes sa departure din kasi,
So, you have the 3 and the 39 and the 12. Kung titignan mo, pareho siyang 12. Diba? 12 siya pareho. 9, 9, 10, 11, 12, o 12. Tapos 24. Okay. Ibig sabihin, there's a new beginning happen into your life na magkakaroon na ng stability. Or sa iba sa inyo, is you're going toward to a success, prosperity, and stability. Sa iba naman sa inyo, kasi merong kang 12 and merong kang 39, ibig sabihin, is nandun yung point na kung kinakailangan mo ng suporta na pwedeng manggaling sa ibang tao, hingin mo yon. O kaya naman, is nandun yung point na kailangan mong itayong muli or i-reveal din o restructure yung sarili mo. Nandun yung point na yon. Okay? Kaya, kung ano man yan, o baaring hadun ka na sa point na magkakaroon na ng restructuring when it comes sa sarili mo this time, sa iba sa inyo. And then also is when it comes dito, kasi andito rin si wisdom, yung karunungan mo, and gamitin mo and you need to use, stand up, you need to use your wisdom o yung karunungan mo to revealing yourself to change saka mas maging more on wiser and stronger ka ngayon. Ibig sabihin, whatever holding you back sa nakaraan, let it go, leaving behind. Handun din yung point na yung mga lesson, tulad sabi ko, di ba, reflecting lesson, di ba? Nandun din yung point. Gamitin mo yun at may mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Ibig sabihin, magkakaroon ng luck, growth, achievement, or may abundance. Sa iba dito is extension ito. Ibig sabihin, halimbawa, kung ano mga extension, may mga extension situation, also positivity, and pagtulong, no? Nahado sa point na yon. Maaring makakatulong ka, hingi ng tulong sa'yo, o may tutulungan ka. Vice versa. Also dito, ang nakita ko rin dito is may tao na magbibigay ng advice or opinion sa iba sa inyo. Pwedeng ikaw sa kanya or someone is may magbibigay sa ng advice and suporta. No, nado sa point na yon. Also growth to no, when it comes to departure tsaka 42, the achievement of growth na magaganap sa buhay mo kasi may mga dahon siya. Also changes na rin kasi ito no. Sa nakato. Pero, sinasabi sa inyo, gamitin niyo yung wisdom niyo. Kasi handun yung meron kayong skills or meron talaga kayong karunungan, no? To change. Or nahandun na yung point sa iba sa inyo kasi we have the departure sa support. Marami kayong pinagdaanan in the past situation, in the past year, months, or days man yan. And yun yung makakatulong sa'yo para mas more mag-growth ka sa buhay. Yun. At huwag mo kakalimutan yun. Anak! Wag yan. And we have the 44 is equal to 8. No, ibig sabihin, there's a chance. This is a chance of luck. Ibig sabihin, marami ibig sabihin kasi ng chance of luck. Pwedeng lucky ka with sa trabaho mo kasi mas magiging, kung dati medyo tumutumal o nagiging matumal, nagiging hima, ngayon hindi. You're going towards sa BCS situation, pwedeng nahado sa point na yon, no? O kung sa love life, pwedeng there's a chance na magkakaroon ng pagbabalikat para sa iba, di ba? O kaya naman, basta there's a luck situation o yung mga achievement, tulad na sabi ko dito, may achievement kang makakamit. Ganyan. Achievement and abundance. Tandaan nyo palagi, when it comes sa abundance, ayan, maraming nagkakamali when it comes sa abundance. Ang tingin nyo kasi pagdating sa abundance is pera. Hindi lang po pera ang abundance. Tatandaan nyo palagi, abundance is a quantity or supply na nare-receive natin. Yun yung hindi na i-explain ng ibang tarot reader. Kaya may iba nababalo sa abundance na yan. I-research nyo rin kasi minsan pag may time. Okay? Abundance kasi is a quantity or supply na nare-receive na. Ano ba yun ate? Your talent. Iniinom, kinakain mo. Yung damit mo, tulugan mo. Yung mga taong nasa paligid mo. Yung trabaho mo. Ganyan. Yung mga, lahat, as in lahat, also doesn't abundance. Lumabas si abundance kasi, ibig sabihin, magkakaroon siya ng plus. Kung, example, sa isang araw, nakakakain ka lang ng isang beses, isang araw. And sa mga susunod araw, magiging 2 beses ka na makakain. That is the abundance. Magkakaroon ng plus.
Okay? Sa trabaho mo, ibig sabihin, magkakaroon ng plus. Sa pera mo, magkakaroon ng plus. Yan, kung saan aspeto ko tatamaan. Okay, tatandaan nyo palagi ang abundance is iyon. Hindi porket abundance akala nyo na lahat pera na. Hindi, okay? Kaya magtatampo sa inyo si universe kung ganyan yung thinking nyo. O di ba, nanermon pa talaga sa atin. Hindi kasi maraming hindi nakakaintindi ng abundance. Kaya, tapos hindi rin naman ina-explain, di ba, ng karamihan, di ba, sa inyo. Kaya tuloy kayo na naloloka, 'di ba? Sa iba sa inyo. And meron kang 33. Okay, 33 is equal of the 6. We have the 3 and the 3, 3, 3. 12 and 12. 44, 4, 8, 6. Oh, we have dalawa kang 6. Okay. May dalawa kang 6, may tatlo kang 3. May dalawang 12. Oo nga, magkakaroon nga na ano dito sa'yo. Beginning of rebuilding situation. Pero tandaan mo palagi, when it comes to a 44 tsaka si 39 is the choices is always available is in yours. Depende pa rin yan sa action mo. Okay? Kasi meron tayong departure. Ha? Depende sa action mo. Andito tayo si litigation. Okay. Nandito yung sitwasyon na maaring sabi ko sa inyo is nandito yung point na magkakaroon ng mga taong maghahabla sa'yo, mga taong magko-comment, pwedeng good or bad, o kaya is mga tao na may mga paglilitis. Para sa trabaho, 'di ba? Sa trabaho. Siyempre, you give your effort talaga pagdating sa trabaho o kaya sa relationship, ganyan, o kaya basta kung sa aspeto ng buhay mo, kaya sa family, ganyan, 'di ba? Parang nandun ka sa point na titimbangin mo yung sitwasyon o kaya may tao ko sa trabaho mo, titingnan niya kung maganda yung performance mo, pwede ka na bang iangat, pwede bang mag-high level ka doon, i-level up ka doon, yung mga ganong sitwasyon. Or kung sa sarili mo siguro, nando yung point na kailangan mong timbangin lahat ng aspeto ng buhay mo. Lahat ng sitwasyon mo sa buhay mo bago ka mag-action. Kailangan mo ng clarity, di ba? Kailangan mo, may mga situation of something need to decide pagdating dito, no? So, iba sinyo, relate kayo sa law or sa mga justice or judge something, no? Yan ang magiging sa inyo. Okay, meron kang withdrawal, protest, restake, vow, and triumph. Okay, pagdating sa sitwasyon mo is, siyempre, we have the protest and the litigation. Nandun yung point na sana hindi kayo sumama sa protest situation. Yan. Kung sa trabaho nyo yan, siguro may mga ayaw kayo when it comes sa trabaho nyo, di ba? Yung mga system o yung mga kasamahan mo sa trabaho, ganyan, mga buhaya, o kaya sa gobyerno, ganun din. Pero sorry po, yung mga gano'n, o kaya baka may mga masasama kayo sa mga magpo-protest situation, na may mga talagang gusto nyong itama yung sitwasyon, pwedeng nahado sa panip. O kung sa relasyon, ganun din, di ba? Baka magkakaroon kayo ng mga hindi pagkakaunawaan at magkakaroon kayo ng debate, ganyan. O pwede rin sa mga magulang, anak, kapatid, kung may anak ka, ganun din, karelasyon, kaibigan, pwedeng nahandoan sa point na yun, no? Sa iba, sa inyo. Pagdating kung sa family, ganun din. Sa iba sa inyo, baka may mga hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, ganyan, sa iba sa inyo. Yan. And then also, kung sa family nyo o sa relationship, maaring nandun sa point na magkakaroon ng mga rejection, di ba? Maaring kung sa family man niya, relationship o sa kasama sa trabaho, ganyan, kaibigan, magkakaroon ng rejection in some aspect of your life, pwedeng nandun sa point na yon. And then also, may mga problema sa iba sa inyo, tulad ng sabi ko sa inyo, yan, bahay, lupa, territorial, mana, sa iba sa inyo, or nandun yung point na mag-ingat na lang kayo kung kukuha kayo ng mga bahay, kondo, basta tirahan, something, o kaya is mag-ingat kayo kasi pwede rin kayo is mauwi dito, no, sa iba sa inyo, or pag-aralan nyo maigi, diba? Kasi pwedeng nandito yung point na yon. Pag-aralan yung pag-isipan at pag-aralan yung maigi. Kung kaya nyo ba or hindi, baka mamaya at the end, bigla kayong mag-give up, diba? Isipin mong maigi. Kasi sayang din naman yung sayang din, di ba?
magbibigay ka ng effort tapos hindi mo naman matutuloy. Or kung may mga bagay na papasukin kayo, investment, situation, mag-ingat kayo. Kung kailangan nyo ng opinion or advice from a wise person, hingin nyo, para hindi rin maging ganito yung situation mo. Ganon din sa relationship. Kung bago ito, mag-ingat ka na lang sa iba sa inyo kasi baka akala mo lock na tapos at the end, i-withdraw ka rin niya. Okay? Sa iba sa inyo. Kung sa mga ano naman is basta kung kukuha kayo ng mga bahay ha, ingat kayo. Lupa, kahit lupa yan. O kaya may mga papers and documents din sa iba sa inyo na kailangan asikusuhin or need asikasuhin or pwedeng may marireceive ka, pwedeng nahandoon sa point na yun or may mga dapat na ipasa sa iba sa inyo. But still though sa prayer, ako na nakikita sa iyo, no, hindi may mga wish situation, maaring maka-Diyos kayo or palasimba kayo, ganyan. Or handa talaga yung wish come true na gusto ko ng bahay, gusto ko ng lupa, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganon. But still, think very carefully. May victory and achievement and success din tulad ng sabi ko with the 44. Yan, pwedeng sa iba sa inyo, isa trabaho you're going toward na talaga sa magiging busy na July, August, September, October, mga papunta before ending of this 2026, malapit na rin mag-ending. Yan, maaari mas magiging busy kayo this time o kaya may mga pagwawagi na situation sa iba sa inyo. Pero ang nakikita ko dito, may gusto kang ma-achieve no? Sa iba kasi na andito siya. Andito siya. Yan. Pero, di ba sabi ko dito, action yon. Kung gusto nyo ma-achieve yon, actionan nyo. And then, syempre, handun yung point na kailangan mo daw magkaroon ng awakening in some aspect of your life. Saan ba yun? Kung may mga dapat nang i-withdraw, iniinom, kinakain, kung relasyon, very toxic, kung change of decision, mga ganyan, no? Something need to quit. Or maybe nahadun ka sa point na you want to quit with something. Trabaho, relasyon, or mga kasama or kaibigan, pwedeng nahadun. Or maybe may mga ganong sitwasyon na magkakaroon kayo ng distance, boundaries, pwedeng nahadun sa point na yun. May mga taong magsasalita na hindi maganda sa'yo. May mga masasabi. Or pwedeng ikasama ka rito ha. Ingat na lang din kayo sa salita nyo. Sa trabaho, ganun din. Sa love, kung good term naman kayo, siguro nahandin yung point na magkakabati kayo, no? Yan. Kung nagkaroon ng gusot, pwedeng magkakabati kayo this time. Sa third party, yes, may third party dito, kaya dito si Protes sa iba sa inyo. Sa trabaho nyo, mas magiging okay siya ngayon. Pero sabi dito is itama mo daw yung mga mali mo. Kasi depende pa rin ito sa action mo with departure and support. No? Kung may mga maling sitwasyon, siguro wag lang overspending na doon sa point na yun. And learn from the past, na dito yung point na yun. Yan. Well, may mga mega project ako nakikita. Maaring you have an idea to pursue or may mga mega project, mas magiging busy yung iba o kaya is may mga investment. Pero need mo pa rin na mag-ingat when it comes to investment. Pero wealth is good kasi dito siya mas magiging maganda siya kasi there's a chance no? There's a chance na umangat ka. Pero depende yan ha. Ulitin ko palagi, paulit-ulit si ate para hindi nyo rin makalimutan sa iba sa inyo. And we have the gift. Maaaring makaka-receive ka ng gift or kuya magbibigay ng gift. Yan. Magkakaroon ng iba sa inyo ng mga promotion. Kaya sinasabi ko sa inyo para may pagmamatsyag din kasi when it comes sa company nyo, yun na nakikita ko sa inyo. Mag-ingat ka na lang din kasi andito nga siya. Ibig sabihin, someone's wearing a mask. Yan, may mga situation na pangliling lang, pangloloko, mandiling lang o liling lang ka. Sana hindi ikaw ito. Handun din yung point. O may mga tao na mag-pretend. Okay? Mag-trust ka sa intuition mo. May mga natural disaster. Ano may mga natural disaster? Siguro mga basic lang yan. Mga frustration, mga pagsubok, ganyan. But still, makaka-survive ka daw ang sinasabi dito. Yan, kung may mga bagyo, o ulan, baha, basta mga natural disaster, ingat na lang din kayo, no? Be prepared. Kaya sabi ko kanina, di ba, may preparation na gagawin ka or need to prepare, di ba? Alam mo kung may tao ditong gusto ng forgiveness. Gusto niya humingi ng tawad sa'yo. May tao nakikita. Yun. Yung iba sa inyo, no, may kayo, may malakas yung instinct nyo. Malakas yung instinct nyo, yung intuition nyo.
Kumbaga you have an ability. Nandun sa point na nakikita ko sa inyo. Malakas pakiramdam nyo. Oh my God! Tingnan mo ha. May taong, uy, huwag kayong gagawa ng hindi maganda ha. May taong kaya pala sabi ko, parang may something. Kasi nandito kasi siya, oh. Alam mo ba na may gumagawa? Ano ko pa ito nakikita eh? Palagi itong lumalabas. So, may gumagawa sa iyo ng hindi maganda. O, black magic, may taong galit, may tao na gusto niyang wasakin ka, gusto niyang masira ka, gusto kanyang sirain, gusto kanya ma-misfortune. Hoping hindi ko yung gumagawa nito ha. Ingat ka sa mga nakakausap mo. Oh. Hindi maganda. Ingat ka na lang. As in, hindi maganda. Ingat ka. Huwag kayo makikipag-away kasi hindi nyo alam kung ano yung ability ng ibang tao. Okay? Baka akala nyo ang bait-bait niya, yun pala. Di ba? Tsaka huwag kayong tanggap ng tanggap, ha? Baka mamaya may nagbigay sa inyo, close kayo. Paano kung dinasalan niya yun? Ano ko lang sa inyo, Tapos huwag kayong inom ng inom pag pumunta kayo sa isang lugar na hindi naman kayo familiar doon. Pag may nag-alok sa inyong inumin or doon ka bumili ng inumin, medyo siguro you need to be very careful na lang din sa nakita ko dito kasi hindi rin maganda talaga as in. Hindi maganda. Pwedeng may hindi magandang mangyari sa inyo. Pag-iingat lang naman, if ever lang naman, di ba? Basta you need to prepare na lang din. Arigato namaste, God bless.